idol madla, nakakahanga, may mga hawak, gandang linyada. Ika'y inspirasyon kung bakit hanggang ngayon ako'y palaging kumakarera. For today's video mga kalapatids, may bago tayong dalawang ibon dito. So ayan sila. So may bago tayo nakuhang ibon. So nakabili tayo ng dalawang one-tie bird. So yung dalawang one-tie bird na to, susubukan natin ipare sa ilan sa mga ibon natin, no? So kumuulit ako. So actually yung dalawa na to, nabili ko sa aking pinsan. Ayan, maraming salamat sa pinsan ko. So nabili niya to, and then after niya ma-breed, so kaya ako naman ang bumili sa kanya ngayon. Oh, ayan, dahil nakuha na daw niya ng lahi. Actually, may stamp pa sila. Kaso yung stamp niyan medyo unti na lang, no? Unlike 'di ba pag bagong kuha yung mga Taiwan, marami pang stamp. So ito, unahin natin to. Isang checkered na ibon, mukhang possible barako sila. So ito yung ibon mga kalapatids na possible na barako. Ayan, ganda. Taiwan bird mga kalapatids. No? So sa mga susunod na video, abangan nyo. Testing natin yung may tawag doon sa RFID reader kung tutunog yung mga stamp nila. So ayan. So ito yung bagwis niya. Grabe ganda na itong isa na to. Ang gusto ko dito sa isang one tie na to, ang ganda ng bagwis niya mga kalapatids. Ang haba nung number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 na bagwis niya, ayun, ang haba ng 6 na bagwis. Oh, haba ng 6 na bagwis mga kalapatids. Sa kabila, ganun din. Ang haba din ng 6. Ayan. Kita nyo. Layo ng pagitan doon sa isa. So, sabi nila, pag ganun daw, long distance, hindi ko lang sure. Pero ganda ng ibon, no? Solid din, mga kalapatids. Yung mata niya, hindi siya pearl eye, eh. Ano tawag sa ganitong mata? Lemon eye siya. Orange eye. Ayan. So, yung ilong niya, papuso. Ganda rin, mga kalapatids. So, barako. Blue check nga lang, hindi siya off color. Then, yung pinaka sensor niya, ito yung sensor niya, transparent sensor gamit niya mga kalapatids. May glitters sa kabila. Ayan yung isang singsing niya, sealed pa. Ayan, naka-sealed pa yung isang ring. Ayan, ganda rin mga kalapatids, no? So susubok ulit tayo. So nakita nyo naman, nakapag-produce tayo ng Taiwan na mabilis, no? Yung ibon natin na si One Tai, may pasok ng Taiwan yon. Tapos yung si Kobe Jr., yung nanay niya, di ba? One tie bird din na nabili natin dati. Nasa akin pa yung nanay niya ngayon, no? Dahil nagpo-produce ng mabibilis. So sakto na pag pinasok natin sa ibon natin, lalo silang tumutulin. Ayan. Ayan, ganda. Medyo nga lang, stress pa siya, no? So isa lang to dun sa dalawang ibon na bago natin. So dito na natin na kuha yan sa lalagyan na to. Ayan. Thank you sa pag benta sa akin nito, Insan. Ngayon ito, lalagay ko muna para ma-relax siya. Barako, lagay muna natin sa cage. Sumunod naman yung blue bar. Ito, blue bar naman. Kalapatids po yan natin. Ayan, blue bar naman. One tie bird din. Ayan, parang mas maganda to. Hindi ko sure kung ano gender nito, kung babae o lalaki. Pero, ay, mukhang babae itong isa na to. Maamo eh. Ang bait mga kalapatids eh. Sa tingin ko, ito yung babae sa kanila. Hindi ko na natanong kay Insan kung alin dito yung babae sa yung lalaki. Pero pareho namang maganda. Kaya walang problema. Lugon pa nga lang siya. Ayan. So ito yung ibon. Yung mata niya, parang orange eye din siya. Tapos ito, yung bagwis niya. Ito ang haba din ng bagwis mga kalapatids. Kita nyo. Solid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Medyo lugon lang pero haba din ng bagwis niya. No? Mukhang panglong yung bagwis na ito, hindi pang speedbird no? Panglong siya, hiwa-hiwalay mga kalapatids. Ganda rin, no? Tapos one tail din, medyo batik-batik. Yung sensor naman niya mga kalapatids, ayan, transparent sensor din. Ayan, ganda solid. So possible hen, ang bait na itong isa na to. So tingnan ko, pagtatabihin natin, tingnan natin kung okay sila na magtabi, kung sakali sila muna pagpaparisin ko, no? Kapag hindi sila naging okay magpares, try nating pasok na sa mga ibon ko. Pero medyo lugon-lugon siya. Ayan, iba-iba kulay ng kaliskis. Lugon pa yung ibon. Pero overall, maganda yung ibon mga kalapatids. Solid din siya. One tie birds. Muli tayong susubok sa one tie birds. Hopefully maging tagumpay ang pag-breed natin dito sa mga one tie birds natin. Ayan. So ang presyo ngayon ng one tie nasa 3
2.5 ganyan, pero madalas 2.5 to 3 ang presyo ng Taiwan ngayon. Ayan. No? So yung huli ko na pagtanungan 3, meron ding 3.5 ganyan, depende sa quality. Pero yung nakuha natin ito, medyo mahal ang kuha natin dito pero solid naman, buo yung mga katawan. Ayan. Gandang ganda. So try natin, lipat natin sa labas ha. Pagtatabihin ko muna. Ito na yung dalawang Taiwan bird natin mga kalapatid. So ito, yun ang postura niya. So maganda rin magtatayo itong isa mga kalapatid. So yan. Maangas din siya magpo-forma, kita nyo. Solid din. So ito nga, mukhang barako nga itong isa na to. Laki ng katawan. So blue check, barako yung Taiwan bird natin dito. And then ito naman, parang ito yung ano, babae. Tingin ko ito yung babae natin, above. Siyempre, ano rin yan, transparent sensor. Parang ano yata yung isa, yung ring niya Bropil eh. Ito sealed ring pa siya, yung isa, hindi nakikita yung ring. Pero ito, nakalabas na yung ring niya. Parang Bropil. Ayun, ganda. Kahawig niya ito yung ano natin, ibon natin na si ano, no? Si Lady Santa Ana. Lady Santa Ana. No? Kahawig ni Santa Ana to. Tapos, kahawigan din ni ano, yung masili ko na breeder, yun ang kahawig niya. Ayun, solid din mga kalapatid, gandang one Thai bird. Tingnan natin nga kung magpapares sila dyan. Pag di sila nagpares, pares na lang natin sa iba. Ito, may mga nakabang pa naman ako dito. Ayan, oh. So yung isa nating ano dito, Louis Chu. Ito, matagal na nakapahinga to eh. Wala lang ako makita magandang kapares dito, kaya hanggang ngayon wala pa siyang kapares. Diba ang ganda niya, no? Pag sa Taiwan bird yung ganitong kulay, tapos Taiwan, ay mangyayari, ano yun, nasa 5K ang presyohan nila dun eh, no? Ewan ko ba't ang mahal ng mga off color sa one Thai birds, no? So eto naman, may isa pa tayo dito. Ayan, Peter Van de Merwe, babae. Papares ko dun sa itim natin eh, na nandun sa kabila, kaya tinabi ko yan. So kaso, nagpapares sila dito, silang dalawa kasi babae yan, sa lalaki. No? Si Kobe, siya na lang mag-isa dyan. Inalis ko na yung kaparis niya. And then yung tatlo nating off color dito na ang tawag dito, cookies line. Ayan sila. Mga cookies line natin. Tapos isang speedbird na pula. Ayan ang mga ibon natin dito sa side na to. Yung first three sa kabila, yung dalawa pala dito sa kabila, inalis ko na. Nilipat ko na ng pwesto. Nasa likod na. So ito na lang ang naiwan, no? So tingnan natin muna kung malakas na silang kumain. Yung dalawa doon nakita ko malakas kumain eh. Ito hindi pa siya masyado nagpapakita ng lakas kumain. Pag malakas silang kumain, pwede nang lipat yan doon sa likod, no? So yun nga mga kalapatid, abangan natin yung magiging pairing na itong dalawang one Thai bird natin. So nabili natin to, murang mura lang. Yan din, murang mura lang. 3 keys lang. Ayan, pati to 3 keys lang. Pero medyo mabigat, pero ganun talaga, kailangan mag-invest, di ba? Kailangan bibili-bili din tayo para syempre makapag-improve ng line. So ito plano ko dito para sa mga ibon natin, para kung sakali makapag-build pa tayo ng mas mabibilis pang ibon. Mabibilisin ko pa yung mga Vandenbroek ko, no? So kukondisyon ko muna to, syempre hindi pa pwedeng pares yan. Pahinga muna sila dito ng mga 1 buwan. So ilang araw lang to. Siguro pwede ko nang purgahin. Tapos paliliguan natin para makondisyon agad. Ayan. So tingnan nyo na lang. Update ko na lang kayo mga kalapatid. Malay nyo, isa dito sa mga to pag-give bird ko ha. Kaya alam nyo na, comment parate. Baka kayo nasusunod na makatagap ng give bird. Bye! Siya'y kalapatistang napakagaling na kinakilala.